Nasa gitna ng matinding political crisis ngayon ang South Korea matapos ideklara ni President Yoon Suk-yeol ang martial law sa bansa nitong Martes, Disyembre at 3 ng taong 2024. Nagdulot ang deklarasyon ng kaguluhan sa bansa sa matinding pagbatikos ng mga mamamayan, nagdulot naman ng isang malawakang protesta. At bagamat nabawi na ang martial law matapos ang botohan ng National Assembly, malabong ito na ang katapusan sa political tension sa nasabing bansa. Unang inanunsyo ni President Yoon ang deklarasyon sa isang pahayag na ipinalabas sa telebisyon noong Martes ng gabi. 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 패약질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. Sa kanyang pahayag, inakusahan niya ang oposisyon ng pagsisimula ng isang rebelyon at pagtatangkang pabagsakin ang free democracy ng South Korea. Subalit, posible rin na ang kanyang desisyon ay naaapektuhan ng kasalukuyang investigasyon laban sa kanyang asawa, kaugnay po yan ng isang handbag na umano'y improper gift. Pati na rin ang tuluyang bumababa na public support para sa administrasyon ni Yoon ay isa ring dahilan. Bagamat nasa ikalawang taon pa lamang si Yoon ng kanyang 5 taong termino, ang kanyang approval rating ay bumagsak na sa mas mababa pa sa 20% noong Nobyembre lamang. Bukod po dito, naiipit ang kanyang pamumuno sa parliament na pumipigil sa kanya na maipatupad ang kanyang mga plano. At higit pa ito sa karaniwang political deadlock. Ito ay isang masalimuot na political fight kung saan nagsagawa na si Yoon ng isang kaso laban sa oposisyon, habang ang oposisyon naman ay sinubukan ng patalsikin ang ilang mga miyembro ng kanyang administrasyon. Sa pahayag, idinagdag ni Yoon na ang North Korea ay may kinalaman sa kanyang desisyon, bagamat walang malinaw na ebidensyang sumusuporta rito. Matapos po ang deklarasyon, inatasan ni Yoon ang mga medical personnel ng bansa na halos buong taon nang nag-uwelga na bumalik sa trabaho sa loob ng 48 oras. Ipinagbawal rin niya ang anumang political activities, kabilang ang mga pagpupulong at rally ng mga partido. Subalit, ito ay hindi sinunod dahil agarang nagpulong ang National Assembly. Pinalibutan ng armed guards ang National Assembly Building noong Martes ng gabi, kung saan 190 sa 300 members ng Parliament ang dumalo upang magkaisa sa pagbasura ng martial law. Nagpatuloy rin ang mga protesta sa buong gabing iyon. Halos lahat ng mamamayan sa South Korea ay tumutol sa deklarasyon ni Yoon. Marami ang lumahok sa demonstrasyon at nagkaroon pa ng karahasan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at security forces ng South Korea. Parehong pinuna ng lider ng oposisyon at ng lider ng sariling partido ni Yoon ang kanyang naging desisyon at tinawag itong labag sa konstitusyon. Kinabukasan, nang bawiin na ang martial law, nagpatuloy pa rin ang malawakang protesta na nanawagan naman sa pababain sa pwesto itong si Yoon. Hindi ito ang unang pagkakataon ng martial law sa kasaysayan ng South Korea. Noong 1948, unang idineklara ang martial law ni President Syngman Rhee upang sugpuin ang isang komunistang rebelyon. Noong 1980 naman, muling idineklara ito ni Chun Doo-hwan matapos niyang makuha ang presidency sa isang coup kasunod ng pagpatay kay President Park Chung-hee noong taong 1979. Si Park, isang dating general, ay nagdeklara rin ng martial law upang sugpuin ang mga sumasalungat sa kanyang pamumuno. Matapos ideklara ang martial law noong May 1980, nagprotesta ang mga mag-aaral laban sa dictatorship ni Chun.
Tumagon itong si Chun sa protesta gamit ang militar na nauwi naman sa tinatawag na Gwangju Uprising. Halos 200 po ang napatay. Subalit sinasabi mga pamilya ng mga biktima na mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga nasawi noon. Ang karahasang ito ang naging catalyst sa pagbabago na nagbigay daan sa pagtransition ng South Korea sa pagiging isang democracy noong taong 1987. Ngayon, pinapayagan pa rin ng konstitusyon ng bansa ang pagdeklara ng martial law bilang tugon sa digmaan o iba pang national emergencies. Subalit, nagbigay rin ito ng kapangyarihan sa National Assembly na baliktarin ang deklarasyon sa pamamagitan ng isang boto. Ayon po sa mga eksperto, nagkaroon ng malaking pagkakamali si President Yoon sa kanyang naging desisyon dahil hindi katulad ng mga nakaraang leaders, wala siyang suporta mula sa parlamento. Sa kasalukuyan, nagpasa na ang National Assembly ng formal na panawagan para sa impeachment ni Yoon. At ang oposisyon ay may hawak na halos 200 seats malapit sa 2/3 na boto na kinakailangan upang maipasa ang impeachment. At bukod po dito, posible ring bumoto laban kay Yoon ang ilang miyembro ng kanyang sariling partido, katulad ng ginawa nila upang ibasura ang martial law. Gayunpaman, 6 sa 9 na judges ng Constitutional Court ng South Korea ang kailangan pa ring sumang-ayon upang maaprubahan ang impeachment. Anuman ang kahihinatnan ni Yoon, nananatili ang malalim na pagkakahati-hati sa pagitan ng dalawang pangunahing partido sa bansa at ang mataas na pagkadismaya ng publiko sa politika, hindi lamang kay Yoon. Ang biglaang deklarasyon ng martial law doon ay tila isang spark lamang na maaaring umanong magdulot ng mas malaki pang problema para sa South Korea.